Okay, pag-usapan natin yung the flu na sabi nila super. Oh. Oo, itong super flu na ito kasi Super flu. kasi Kailangan sabihin. ang hirap kasi nung talagang pangalan ni Ray. Oo. Oo, kaya Super flu. Bakit ba kaibahan niya sa regular flu? ay hindi, syempre Oh. may value added. Oh, kaya nga, ano yung value added Hindi ko alam. nitong super flu na ito? Tanungin natin, kasi yung sitwasyon nga daw sa mga pribadong ospital ng kaso ng pneumonia, flu-like illness, etc. Pumalo na sa 63 or 63. Ang president po ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated or PHAPI. Don't worry, Dr. Jose Rene De Grano. Dr. De Grano, nako, it's been a long time. Good morning, sir. Good morning, Peter and Rika. At Hi, sa ating Doctor. mga Thank you for kababayan. joining us once again. Nako, Yes. Doc, every time na may nangyayaring mga flu illnesses, etc., laging kayong top of mind namin eh. Ano po bang talagang experience ng mga ospital ngayon? Is it worrisome? Dapat bang medyo kabahan tayo? Please tell us about it, sir. Siguro man parang misnomer lang yung sinasabi nila super flu Actually yan baka dahil lang sa mabilis daw itong makahawa kaya tinatawag nila super flu. Pero wala itong pinagkaiba doon sa talagang trangkaso na tumatama sa atin for the past several weeks nakita lang natin na medyo parang ang bilis mga within sa exposure mo halimbawa na-expose ka sa mga taong hindi mo makilala yung pala umubo lang sa iyo the next day parang masama na ang lasa mo may parang tinamaan ka na kaagad ng flu so yun lang kaya siguro sinasabi nila na ito ay super flu mabilis makahawa. Pero pareho pa rin po yan, influenza A pa rin po yan. Opo. Doc, yung 63 na sinasabing na confine, actually hindi naman nakakatigatig yun dahil 63 lang. Pero, ang problema po dito, kapag ordinary flu, hindi naman talaga nagpapakonfine ng mga tao, di Yes. ba? Opo, Hindi. so, ano po ang reading kung sinabing there are 63 na admitted sa hospital? Pero yung pong nabanggit na 63, yan ay for the whole year na 2025, Napaka-konti yun actually. Oo nga. Ang problema kasi, itong variant na to, hindi naman natin, pag may dumating halimbawa sa aming ospital na parang super flu to, hindi naman namin kasi na-identify talaga na super flu yan yung variant na yun. Kasi halos lahat ng hospital, wala namang kakayanan para ma-identify itong variant na to. Usually RITM lang at saka Department of Health. So, at saka karamihan nga, sinabi mo nga, na hindi naman nagpapakonfine usually. Dahil sa bahay na lang sila usually nagpapagaling, sasabihin nila, hindi, okay na ako, pakilasa ko, sa bahay na lang ako, inom lang ako ng mga para sa lagnat, etc. Ganyan. Except kung ang mga pasyente natin may underlying diseases, halimbawa may cancer, may diabetes, ganyan, may hika, ina-advise natin na magpa-admit. Opo. Pero, Dr. Rene, parang late last year na natin nasimulang marinig itong salitang super flu. So, yung 63 cases, parang kung late last year natin ito narinig at sinabi nyo nga po, ito ay bilang ng nakaraang taon, di po ba Yes. medyo mataas yun kung late last year natin nakuha itong 63 cases na ito? Actually, konti lang yun. Actually, sa totoo lang. Ay, kasi nga, unang-una, karabihan din, kung meron man talaga na nagkakaroon ng mga symptoms na flu-like illnesses, hindi natin kasi ma-differentiate. Kasi nga wala tayong kakayahan na sabihin, ito super flu, ito yung influenza A na ibang variant na gano'n. Kasi hindi natin kaya yun. Medyo magastos yon for a hospital. Inaano lang natin, pwede ka lang magpa-check niyan, pero parang rapid antigen test lang yun. Tinetest lang kung ito'y flu or hindi flu. Yun lang. Pero hindi natin masasama na ito yung variant na super flu. Ito yung nanggaling kasi sa mga, usually sa UK, sa US. Yun ang inaano nila. Pero actually, sa tingin ko talagang maliit yon, maliit yung number na yon. Although, siyempre, sasabihin natin na kung talagang super flu yan, bagong variant yan.
malaki na yon kung i-compare natin doon sa iba. Kasi negative dati, tapos nagkaroon. Ano? Oho. Parang ganun. Opo. Coming off from a pandemic na flu din ang pinagmulan at nakakarinig tayo ng panibagong pangalan na super flu. Oh, hindi po ba Yes. ito something na ikatatakot natin? Hindi dapat ano. Ayun nga sinabi natin na ano, kahit sinasabi ng ating mga infectious disease experts, hindi dapat ano 'yan ano, except kung kayo ay mahina ang immunity, ano, mahina ang katawan, may mga underlying diseases. Kailangan talaga mag-ingat tayo kasi doon tumatama ang mga iniiwasan natin na posibleng komplikasyon, ano, like pulmonya, gano'n, ano. Kaya medyo kung sa tingin natin ganun ang ating sitwasyon, pinakamaganda diyan ay iwasan natin mag-face mask tayo. Ano? Pagka ganun na sasabak tayo sa isang lugar na hindi natin masyadong alam kung pupuntahan natin. Okay. Dr. Tegrano, tama po pala yung binanggit po ninyo na practically for the whole year 2025, Yes. yung 63. Tama. Opo, nakalagay dito yung pakalatas mula sa DOH. From January 1 to December 27, 63 super flu cases. 63. Oh, Yes. bakit naman hinedline pa naman kasi? Oo nga, kaya nagkakaroon ng fear eh. Baka mamaya, delikado to. Naka-headline eh. Malay ko ba? Oo Hindi, nga. akala ko January pa lang Oo. pinag-uusapan dito. Dr. Tegrano. Kasi alam nyo, ano galing ano yan eh. 'Di ba yung strain na yan, galing sa abroad, no? Galing sa UK, sa United States, sa ibang countries, ano. Eh alam niyo naman open ang ating borders, ano. Ang dami-dami nang nag-uwian, especially itong holidays, ano. So, hindi expect natin talagang kung makakahawa yan, mahahawa talaga tayo. Oh, Eh, pero syempre. ano rin eh, yung strain na yan, halos kapareho din ng mga previous strains. Oh. Eh, meron pa rin tayong post-traumatic stress syndrome. Yun nga. So, hindi naman pala siya Yes. something na ikatatakot. Ano daw? eh. Anong strain daw yan? Oo. Oo, dahil H1N1. Ha, naghalo-halo na. Avian flu na pala. Opo. Dr. Negrano, just to be very clear na po, wala pa namang namamatay dahil dito, di ba? Yes, yun ang masasabi natin, no? Kasi yun nga, sasabi ko rin, hindi naman natin na-test lahat. Ano, kung ito ba'y super flu or what, ano. Pero yun nga, dahil parehong-pareho halos ang sintomas nito dun sa dati nating trangkaso na for the past year, ay hindi natin talagang ma-identify na ito'y super flu. Kaya siya, halimbawa, kung may namatay man, hindi natin masasabing ganun. Unless, talagang pinatest nila. Opo, Which is opo. usually hindi bihira naman ganun. Dahil existing naman na po pala itong strain ng flu na ito, pasok po ba ito sa covered ng mga bakuna natin, flu vaccines? Well, sabi ng isang infectious disease expert, yes, nako-cover din nila yan. Although, ang talagang mas maganda niyan sana, meron pa lang silang dinidevelop na bagong vaccine na ilalabas mga maybe February or March, na yun talaga kasama na itong bagong strain na to. Ano? Although, sabi nila, kung nakapagpabakuna kayo last year, covered na rin kayo. Hindi na rin kayo tatamaan ng masyadong kung sakali man na magkaroon kayo ng flu na yan. But what's the worst scenario, Dr. Rene, netong super flu for a healthy person and for one with comorbidity? Well, yun na nga. Ang problema, pag mahina ang katawan mo, actually, for Brent matter, no? Kahit anong viral infection at tumama sa iyo at mahina ang katawan mo, delikado yon, ano? So that's why ang inaano namin diyan yung mga highly vulnerable segment ng population natin. Halimbawa, may underlying disease ka, may cancer ka, nagki-chemotherapy ka, medyo bababa ang iyong immunity, di ba? Ikaw ay nagda-dialysis, mababa ang immunity mo, ano? May diabetes ka, hypertension, hika,
mababa pa rin ang immunity mo, no? So, mas madali silang tamaan ng mga komplikasyon, ano? At hindi ganun kalakas ang katawan nila para labanan ang mga ganitong klase ng viruses. Pero sa normal na tao, kayang-kaya nila within 3 to 5 days or even a week na labanan itong virus na ito. Well, outside of ano po, yung pagsusuot ng face mask, which is usually, yun lagi ang sinisyo. Ay, mag-face mask ka na. Eh, paano po yung mga, ano pa ba ang pwede nating gawin? Lalo na yung merong hypochondriasis. Andyan. Ha? Ano yung hypochondriasis? Yung mga may mga imaginary illness Oo. na nararamdaman. Oo. Mga hyper-isip. Ano po ba pwedeng gawin, Doc? Abay, kung ganon, kung medyo hypochondria ka, sa bahay ka na lang muna, no? Sabi, huwag ka na Huwag ka na lumabas. Huwag ka na mag-alis. Ano? So, sa tingin mo, ang bawat tingin mo na isang tao na masasalubong mo, naku, ano ba ito, bumabahin, tatago ka na, no? Diba? Iiwasan mo na. Medyo, kung hindi talaga importante, huwag ka na lang lumabas ng bahay. Ganun na lang Pero, Doc, ano dapat yung vitamins na dapat mag-load ka para Vitamin C. medyo Ganyan. maganda ang chances mo Tama na hindi yun. ka mag-superflu. Vitamin C, usually sinasabi nila maganda ang epekto nila. Yun. But then, of course, ang pinaka-importante, right food, good exercise. Ano po, yun ang ating dapat gawin. Nasa gano'n malakas po ang ating katawan. Oh. Ang sabi po ng Pag-asa, Doctor, this cold weather will persist until the first week of March, ganyan. Yes, So, hopefully. etong super flu po ba, malamang sasabay dun sa malamig na weather? Yes, I think so. Kasi alam mo, yung amihan na yan, nagkokos din yan ng, medyo dry yan ano? Malamig, tapos dry. Nagkokos yan ng, minsan nga, akala natin may sakit na tayo, pero sinisipon tayo, ganyan, ano? Dahil nagre-react yung katawan natin sa dry temperature, dry weather, ano? So, nagkakaroon ka ng sipon para mag-moist yung daanan ng ating paghinga. So, akala mo, minsan allergic reaction lang yon, ano? Hindi talaga, infection, no? Pero kung halimbawa, magkaroon ka na ng lagnat, ganyan, medyo nagkakaplema ka, nagkakaubo, medyo baka may infection ka na talaga. Pero yung karamihan din sa ibang sinisipon lang, ganyan, ano lang yan, minsan allergic reaction lang because of the weather. Opo. Doc, isa na lang hirit. Ano po yung mga prutas na mayaman talaga sa vitamin C? Orange. Ano ba yun? Maasim ba Tama talaga? yun. Ayan. Orange, apple, ganyan. Actually, kung ano man yung fresh Apple? fruits na ating available sa atin, karamihan yan ay sagana sa vitamin C. Bayabas. Ano naman, pwede ka naman mag-take ng ascorbic acid, gano'n. Basta hindi sala sa sikmura mo. Minsan yung iba kasi naaasiman pag... Ay, totoo po yan, Doc. Oo po. May binabagayan yata ang vitamin C. Kuminsan pag nag-iiba ako ng brand, medyo nagkakaroon ako ng sore throat eh. Totoo po ba yun? O sobra lang talaga yung tinitik ko? Hindi, usually, iba umaasim ang sikmura. Pero meron kasing nabibili na coated, Ibig sabihin, hindi talaga nasabi nila na nakaka-asim na sikmura. Usually. Kasi Ayun. acid yan ascorbic acid. May kaibigan ako, Doc Rene, 500 milligram iniinom niya. So parang 1,000 milligram na. Yes. Di ba may limit naman yung katawan sa pwede niyang i-absorb na vitamin? Actually, yung sobra niyan, ilalabas mo lang iihi mo lang yan. Ilalabas mo rin lang. Sayang ang pera. Oo nga. Yan po yun eh. So ano po ba yung pinakamagandang dose ng vitamin C for a Ang regular normal intake? dose is around 500 siguro a day. 500 lang. Ay, Pero nung time ng COVID, ang dami talaga nagte-take na. Even ako, nag-take ako 1 gram a day ng vitamin C. Ayun. O, tsaka multivitamins and minerals. Oh, Yes. is it generic name? Okay. Pag medyo uubo-ubo, medyo bahing ng bahing, iiwas na tayo doon. Ang tawag sa kanila ay fluencer. Yung pala yun. Ganda. Doctor, maraming Doc, thank you for your salamat. time po.